Ato paglinawan. Harap, harap. Ado. Harap dito. Ayan. Alam po ninyo, magandang gabi na siguro, no? Magandang hapon sa inyo lahat. Gusto ko lang sabihin kay Mike na nung ako yung naging student leader, ako nahirang bilang Pangulo ng College Senators Bill na chairman ng Youth for Marcos re-election of 1969. At ang aking handler, ang pangalan, Matt Defensor. Sabi mo sa tatay mo, sabi mo si ano ko, ha? Pero noong 1984, dahil bumagsak ang ekonomiya, nawalan po ako ng trabaho. Ako po ay pinakabatang Vice President ng Toyota Delta Motor. Nawalan ako ng trabaho. At wala akong ginagawa. Kundi pag-Miyerkules, sumattend ako ng breakfast, Christian Men's breakfast sa Makati. Kung saan ako nagsalita. At nag-sharing. At sa tadhana, ang nasa harapan ko ay si Emmanuel Pelaez. At pagkatapos sa aking speech, lumapit siya sa akin at sabi niya, wala kang trabaho. O ito, calling card ko. Pag-report kayo sa Lunes, may trabaho ka na. Pero sabi ko, hindi po ako abogado. Ay, hindi naman kita hilahan dahil abogado ka. You will become part of my law office to handle the non-legal and my foundational affairs. So, yung pala, ginawa akong full partner sa isang law office, hindi dahil sa ako ay mapapatas dahil hindi naman ako. Sinamahan namin si Doy Laurel, tumakbo bilang Pangulo, nasa pawa ni Cory, nanalo si Cory. Wala pa pong 2 linggo, pinatawag kami ni Cory sa Kawang Committee. Kaming dalawa ni Tito Maning. Sabi namin, bakit po? Sabi ng Cory, gusto ko kayo ang mamuno sa ating foreign affairs initiative for the recovery of the economy. So nagsilbi po ako ng 6-7 taon sa Washington, D.C. At pagkatapos noong 1993, pabalik-balik ako sa Pilipinas dahil kinukuha po ako ng mga cabinet members. Unang ko na si Bobby D. Ocampo, Secretary of Finance, na consultant. At nung panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, kinuha naman ako ni Sito Lorenzo sa Department of Agriculture. Pero, noong 2009, nag-announce si Mar Rojas na itadraft nilang kandidato si Noynoy Aquino. Wow! Malapit po kami kay Cory na alam namin na ayaw ni Cory na maging senador yan. Ayaw ni Cory maging kandidato yan. So, kung umalis na po ako ng Amerika, bumalik po ako dito ng 2019. At mula noon, dito na ako nakabase. Low profile. Hanggang
dumating ang administrasyon ni Presidente Duterte. Ito na naman, mga dating kaibigan, mga dating kakilala, refer dito, refer doon. Nagkaroon tayo ng programa sa Radyo Pilipinas, 5 taon ko po pinagtakbo yun. Kinuha po ako ni Ginoong Hermogenes Esperon bilang expert, subject matter expert sa South China Sea. Kinuha po ako ni Terpin Lorizada na consultant at ipinasok ako sa ELCAT as a critical review.